Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, pinapanood man po ninyo ito ng live man po replay. Mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. O mga kabunyog, mga kababayan, batiin ko muna ang mga viewers natin. Unahin ko na muna ngayon sa Facebook, ha? Si Yamale Fibinots, kay Rain Aldap, shout out sa inyo. Kay Ariel Flor Bonifacio Dakdak, shout out sa inyo mga kabunyog, mga viewers natin yan sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page natin. Sa isa ko pang Facebook page, Attorney Enzo Recto Facebook page. Tingnan din natin kung sino mga viewers, pero marami na sa marami na sa YouTube ang naghihintay sa atin. Batiin ko si Kabunyog Mary Cachula, Kabunyog Amado Fabian, Kabunyog Edgar Ancheta, Elizabeth Agabaw, kumusta po? Maria Javier, Shirley Tang, kay Wendell Santos, shout out po sa Honolulu, Hawaii, nanonood pala sa atin sila Mary Cachula. Good day rin kay Generoso de Castro. Sa ating ding mga viewers sa Tanza, Cavite, nandun sila Kabunyog Willie Gonzaga, shout out po. Si Kabunyog Cherry Aris sa Kainta, kay Simple Batrak, yun, matindi ito simple yan, pero Batrak. 3:30 AM sa kanila. Saan po kayo, Kabunyog Simple Batrak? Si Anet Bisbal, kay Florencio Castaneto, nanonood sa atin sa Hawaii din. Marami tayong nanonood ngayon sa Hawaii. Kay Leonor Alexander Giliane, si Celso Marquez, nanonood din sa atin. Dami ng viewers. Pasensya na sa ibang hindi ko magigreet kasi alam ko naghihintay na ang mga viewers natin na magsimula na tayo. Pero bago yan, ito pagbigyan nyo na ako. I-greet ko muna si Bernard Maliwat. Ayan, may message si Bernard Maliwat sa iyo, PBBM. May message sa iyo sa Pangulo, don't do it, PBBM daw, huwag ka makipag-usap daw kay Sar. Kay Johnny, kay Juniel Imelda Tablang, kay sino pa bang hindi ko nagigreet? Ayan, sila Juniel, sa pala sila, Gold Coast, Australia. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, simulan na natin tong talakayan natin. Alam ko hinihintay nyo rin kung anong comment natin dito. Kasi napapabalita nga, mga kabunyog, napapabalita na nagre-request daw ng closed door meeting si Sara Duterte, sila lang daw ni PBBM. Wow. Surrender na ba si Sara? Makikipag-usap na daw sa admin eh. Yan ang pag-usapan natin, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang pag-usapan natin. So, ang totoo kasi niyan, mga kabunyog, mga kababayan, ang popularidad ni Sara wala na rin eh. Nakakaramdam ni rin sila niyan. Sabi nga ni Congressman Benny Abante, galing ito kay Congressman Benny Abante, sabi niya, napapansin na naman kahit ng mga pro Duterte na hindi na ganun kalakas si Sara, hindi na ganun kapopular. Sabi ni Congressman Benny Abante, apektado na rin itong mga lumalabas talaga sa impeachment. Kumbaga malaki ang epekto kasi nakikita ng taong bayan ebidensya at ebidensya. Ay di ba dati noon laging ang bibig nila, mayroon ba kayong ebidensya? Ngayon tinambakan ng ebidensya. Ngayon tinambakan ng ebidensya eh. Noon 'di ba laging sinasabi ng mga DDS, nagsampa naman kayo ng impeachment kay VP Sara, wala naman kayong ebidensya. Yun, tingnan nyo. Ang daming ebidensya. Nahihirapan na nga yung depensa na i-counter yung mga ebidensya eh. Talagang kumbaga, apektado talaga
si Sara dito sa impeachment na 'to. Ah, Kaya sa mga surveys, talagang ano, yung nung una kasi, ang pinagmamalaki ng mga DDS, sigurado na si Sara sa 2028. Pero ngayon, ano na, kahit sa mga survey, lahat ng surveys mag-Okta, mag-Pulse Asia, SWS, lahat na survey firms ay nag-a-affirm na pababa na nga ang survey rating ni Sara. So anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, apektado. Apektado nitong at ang tandaan natin, wala pa diyan yung talagang yung talagang matindi. Ang matindi diyan na talagang maghuhubad kay Sara ay yung unexplained wealth. Nakita niyo yung mga dumating nung nakaraang mga araw, yung box ng mga ng bank records yun eh. Yan na yung mga deposito talaga sa bangko. Ay tayo pa namang mga Pilipino, pag nakita natin, ganyan kalaki ang deposito sa bangko. Bilyon-bilyon. Ano na yan? Yan it's over na. Pagka ganyan, ganyan day black. Kaya, so, sabi ni Congressman Benny Abante, totoo naman noong nakaraang mga taon, si Sara, kumbaga napakalakas niya. Kaya nga nung eleksyon 2022, sabi ni Congressman Benny Abante, 52 million ang nakuhang boto niya. Pero noon kasi magkakampi pa ang Marcos at ang Duterte. So nagtulungan sila na makakuha ng malaking boto. Pero ngayon, wala na yan. Kumbaga yung mga solid Duterte na lang talaga. Lalo na yung Mindanao, bahagi ng Visayas, yan na lang. Pero yung mas nakararami nating mga kababayan, namumulat na. Kaya sabi ni Congressman Benny Abante, yung popularity ni Sara hindi na ganun kalakas. Ano na yan? Kumbaga, malinaw naman yung nakikita na yung mga survey ng iba't ibang survey firms, yung trust rating, yung tiwala kay Sara, saka yung performance rating, pabagsak na. Hindi na kasing popular si Sara di tulad nung mga 2022, yung pagkaupo pa lang nila. 2022, 2023, pero nung mula na nung mahiwalay na yung unity, mabiyak na yon, nagsimula ng lalo na ngayon, itong impeachment, maraming mga shout out Oscar Takalan, shout out sa inyo. So, maraming mga dati kahit papano napapaniwala pa ng mga Duterte, pero ngayon nababawasan na yan. Kaya sabi ni Congressman Benny Abante, na yan, mahirap ng makarecover pa yan. Kasi sa susunod na mga araw, mas grabe ang kakaharapin ng kampo ng Duterte. Kasi yung mga susunod na mga issues, lalo na yung unexplained wealth, hindi pa yan nakita ng ating mga kababayan. Kasi yung mga tungkol sa confidential funds, nakita na natin yan doon sa pagdinig sa Kamara eh. Pero dito sa unexplained wealth, itong mga deposito sa bangko, alam natin maraming deposito sa bangko. Pero magkano? Diyan, malulula ang sambayan ng Pilipino pag nakita yan. Pag nakita yan ng mamamayang Pilipino, halimbawa, isang deposito, 10 million, 50 million, tapos pag tinotal mo, ilang bilyon na yan. Ang sunod na tanong dyan, paano niya naman nakuha yung, halimbawa, 5 billion na yan? Mayor ka? Magkano bang sweldo ng mayor? Kahit vice president ka, magkano sweldo kada buwan? Di ba? Kahit yung asawa niya, lawyer yon, hindi ka namang kikita ng bilyon-bilyon sa pagiging abogado. Kaya, mahirapan sila niyan, mahirapan. Kaya, sabi ni Congressman Benny Abante, pabagsak na ang popularidad ni Sara Duterte. So siguro ngayon, dahil nga nararamdaman na nila yan, parang hindi na sila nakakasigurado na mananalo sa 2028, nag-iisip na ng plan B. Kumbaga, paano na? Ito pa mga kabunyog, tambak na rin ang mga kaso ni Sara, naglilitawan na. Itong grave threats niyang kaso, maglalabas na ng arrest warrant diyan ang korte. Kahit pa sabihin nating bailable naman yan,
Pero imaginein mo, Vice President ka, aarestuhin ka, pupusasan ka, at kukunan ka ng magshots. Di ba nakakahiya sa kanya yun? Ha? Kaya ngayon, taranta, panic na nagpapanik ang kanyang mga abogado na magawa ng paraan na huwag maglabas ng arrest warrant ang RTC. Kasi siyempre na-file na yung kaso sa RTC. Ang sunod diyan ay ano na, warrant of arrest. Si Director Matibag ng NBI naghihintay na lang ng timing. Sabi ni, siyempre ang NBI, kasama ng iba pang law enforcement agencies katulad ng PNP, CIDG, pag lumabas ang arrest warrant, arestuhin nila yan si Sara. Oh, nakahanda naman daw ang NBI lagi. Ha? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ano? Yan yung ano. So, hindi pa yan. Kapag nasimulan itong sa grave threats, susunod na niyan yung plunder. Yun yung matindi, yung plunder. Kasi non-bailable yun. Parang itong grave threats, test case ito eh. Test case. Oh. Ibig sabihin, tingnan natin kung anong mangyayari dito sa grave threat. Oh. Pero, pagkatapos nitong grave threat, gugulong na rin yung sunod na kaso. Criminal case din, plunder. Mas matindi yun. Kasi pag naglabas halimbawa sa Sandigan Bayan yon, pag naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest, no bail yun. Makukulong si Sara katulad nila Marcoleta. Ang mga autoridad naman, katulad ng NBI, ng PNP, ng CIDG, sabi naman lagi nila, kapag may warrant of arrest ang korte, i-implement namin yan, kahit pa si Sara Duterte yan. Ha? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo nakakaramdam na sila Sara niyan. Nakakaramdam na yan. Yung mahuhubaran siya doon sa issue ng unexplained wealth, nandun na yung box ng mga bank records niya. Nakaredy ng ilabas yun. Kapag doon na sa bahagi na unexplained wealth na. At ito naman, nagsisimula na ang mga warrant of arrest sa kanya. Sisimulan muna dito sa grave threat. Bagamat bailable yan, pero pag lumabas ang warrant of arrest niyan, kukunan siya ng mugshots niyan. Pagkasunod niyan, magsasampa na naman ng panibagong kaso, plunder naman. Ay kasi yung lahat ng mga yung mga pinag-uusapan na yan sa impeachment, yung lahat na yan na pinag-uusapan sa impeachment, sa laki ng pera, 612 million na confidential funds nilustay mo. Oh, hindi ba? More than yan? Sa plunder naman, 50 million eh. Ayun, ang tindi ng dyan. Ha? Ang mga ebidensya pa naman, ready na. Bakit ready na ang mga ebidensya? Nandiyan na Nandiyan na. Nakita na natin sa trial. Diba? Nakita na natin sa impeachment trial. Tapos pag lumabas yung mga bank records ni Sara, ebidensya na naman yan sa kanya. Ebidensya na naman yan. Kaya sa totoo lang, hindi na mahihirapan ang ombudsman pag-file ng plunder sa Sandigan Bayan. Ang bilis-bilis na niyan. Ang bilis-bilis na niyan. At itong grave threat na ito, lang to, parang test case. Parang testing lang. Di ba? Testing lang yan. Titingnan lang kung anong magiging reaksyon ng mga korte. Anong magiging reaksyon ng mga korte? Inaasahan naman talaga yan. Siyempre, gagamitin nila yung issue na si Sara ay Vice President, impeachable official yan, so hindi dapat kasuhan. Pero hindi. Hindi naman siya immune from suit. Bakit hindi siya pwedeng kasuhan? Di ba? Bakit hindi siya pwedeng kasuhan? Ang immune lang from suit, ang President, yan mga kabunyog, mga kababayan, hindi siya pwedeng tanggalin sa pwesto except sa pamamagitan ng impeachment. Yan ang Pero yung pagkaso sa korte ay hindi yan hindi siya exempted diyan. Vice President ka lang naman eh. Hindi ka naman president eh. 'Di ba? Kahit pa yung mga ibang impeachable officials, pwede yang kasuhan. Ibig mong sabihin, halimbawa Chief Justice ka ng Korte Suprema, nakapatay ka ng tao, hindi ka pwedeng kasuhan? O sige nga, sagutin nyo nga yung tanong ko. Yung mga DDS dito. Chief Justice ka ng Supreme Court, nakapatay ka ng tao, hindi ka pwedeng kasuhan pala. Di ba?
Ang binibigyan lang ng kanyang pribilehiyo under sa Constitution ang President. Bakit ang President lang? Kasi napakaraming trabaho ng Presidente. Pag kinasuhan mo ang Presidente, haharapin niya ang kaso na yan na lang, mauubos na ang oras niya dyan. Pangalawa, nakakahiya sa Presidente. Pag kinasuhan mo ang Presidente, sa panahong nakaupo pa siya, pag-uusapan yan sa buong mundo. So, parang ano diyan, hindi yan mangyari, hindi malalagay sa kahihiyan ang presidente. Pag nalagay sa kahihiyan ang presidente, malalagay sa kahihiyan ang bansa. Hindi siya pwedeng kasuhan. Kahit may nagawa siyang krimen, hindi siya pwedeng kasuhan sa korte. Immune siya from suit. Patapusin niyo muna. Patapusin niyo muna. Pero yung immunity from suit extends only to the president. The other officials, kahit ka pa impeachable official, pwede kang kasuhan. So ngayon, ano na to? Itong sabi ni Director Matibag, ano yan? Ready na daw silang mag-arestuhin si Sara basta't lumabas ang arestuhan. Ha? Yan. Ha? Alam yan ni Sara. Alam din nila yan na si Matibag pa. Sus, hindi sila sasantuhin ni Matibag. Naka-ready talaga yan. Kaya ginagawa nila ngayon ng paraan na wag maglabas ng arrest warrant ang RTC. Di ba nag-file sila ng motion na wag maglabas ng arrest warrant ang RTC? Hindi natin alam kung pagbibigyan ng RTC yan. Ang request kasi nila, magkaroon daw muna ng oral arguments kasi wala daw jurisdiction ng RTC sa kaso ni Sara kasi nga impeachable official daw ito. Anyway, sa nangyayaring ito mga kabunyog, nakakaramdam na ang mga Duterte, sila Sara, na delikado na ang lagay nila. Ano na yan? Alam nila yan. Pabagsak ka na sa survey. Ang tiwala ng tao nawawala na. Pagkatapos tinesting na dun sa grave threats. Diyan sa grave threats, makakasuhan na siya, makukulong siya, pero makakapagpiyansa. Ang kasunod na niyan, plunder. Doon, hindi na siya makakapiyansa. Ano nang mangyayari? Tapos sa impeachment, makukonvict pa siya. Desperado na ngayon ang kampo ni Sara. Sumukhang gumagawa na ng paraan na parang ang sabi nga, ang kwento na yan, na kumakalat ang mga balita, humihiling raw ng private meeting si PBBM, ay si Sara, kay PBBM. Maraming posts niyan. Tingnan nyo. Ito yung mga post na yan, nagkalat yan. Ang sabi, galing sa isang official sa loob ng Office of the Vice President, nagpaabot daw na nagre-request si Sara ng private meeting kay PBBM. Private sila lang. Bakit? Ang sabi doon sa mga posts, mukhang mag-o-offer si Sara na magre-resign. Ano na siya, surrender na. Pero ano yan, kumbaga wag naman buksan na yung mga bank records niya. Yung mga ganyan. Mga kabunyog. Ano yan? Galing yan sa kung saan-saang mga posts. Siyempre, hindi naman kukumpirmahin yan ng Malacanang. Si Sara Duterte, siyempre, hindi naman kukumpirmahin yan. Hindi rin kasi sinabi kung sino yung source sa office ng Vice President. Pero, doon kasi sa nagkakalat niyan, galing mismo sa staff ng OBP. Nagre-request nga si Sara ng private meeting na kay PBBM. Siguro mag-i-explore ng mga paano kung halimbawa na hindi na siya lalaban, ibig sabihin surrender na siya dyan sa impeachment na yan, ano ang magiging usapan? Parang deal. Okay, anong deal? At ang posible lang naman makapag-decide niyan si PBBM. So ang parang request yata, private meeting na sila lang. Hindi natin alam kung totoo yan. May message ako na kaibigan ko na medyo may connection sa Malacanang, hindi ko napapangalanan. Ang sabi ko, ano ba to pre? Ano ba to? Totoo ba to? Private meeting daw ni Sara at PBBM? Ang sagot lang sa akin, no.
No. No. Pero ang reaksyon ng mga tao talaga, wag. Wag, Mr. President. Ha? Huwag kang maniniwala dyan. Huwag kang papasok sa bitang yan. Hindi, pero sa totoo lang talaga, sa sitwasyon ng Duterte ngayon, ang tiningnan nyo na, ano na talaga sila? Durog na ang Duterte. Madurog na yan mga kabunyog, mga kababayan. Unang-una, si Digong nakakulong sa ICC. Magsisimula na ang trial niyan sa November 30. Ha? Ano na yan? Oh. Pangalawa, si Sara Duterte, malaki ang posibilidad makukonvict yan dyan sa impeachment trial na yan. Oh. Kahit hindi pa siya makonvict dyan sa impeachment trial na yan, mahuhubaran siya dyan. Nandun na yung mga box-box ng mga ebidensya sa kanya. Bank records na yun. Matindi yun. Papayag ka ba na mahubaran sa publiko na ganito ang mga deposito mo sa bangko? Di ba? Ano yan? Ha? Kung noon kay Corona, kay dating Chief Justice Corona, ang pinag-uusapan lang na deposito sa bangko ay 100 million halimbawa, na bibigla na ang taong bayan, ay dito pa kaya billion-billion yan. Billion-billion yan. Nakikita nyo naman yung mga boxes na dumating doon. Alam nga naman yung mga box na yun, walang laman. Di ba? Di ba? Alam yan. Hindi, alam yan nila Sara. Ang tanong ngayon, kaya nga parang kung titingnan nyo, kahit yung defense team parang matamlay. O tingnan nyo yung mga veteranong lawyers ng defense team. Nagpapakita ba? Wala eh. Parang pinapasubo lang yung mga bata eh. O, tapos talagang doon pa nga lang sa confidential funds, nangangapa na sila ng depensa. Lalo pa doon sa mga bank, yung mga unexplained wealth na ni Sara. Doon, mahirap na yun. Mahirap na yun. Hindi nila yun. Hindi nila matatakasan na yan. Kaya siguro nag-iisip na rin talaga ang kampo ni Sara. Nag-iisip na rin paano mag-i-exit dyan. Ha? Pangalawa, sabihin pa nating napakaraming nakurakot ng mga Duterte sa tinagal-tagal nila. Ha? Sabihin na natin, sa tingin nyo sa ginagastos nila sa kaso ni Duterte sa ICC, malaki na yan. Bilyon na rin ang nagastos dyan. Yung bayad sa abogado, yung pabiyahe-biyahe nila papunta ng Dahig. Oh, grabe na yan. Wala naman ang nadadagdag doon. Bakit? Wala eh. Hindi na sila nasa ngayon. Ha? Kung hindi nasira yung unit team, busog pa yan si Sara sa confidential funds. Mula kasi 2024, wala nang confidential funds si Sara. At ang budget ng OBP magkano na lang? 1 billion na lang yata. 'Di ba? So ibig sabihin, ang mga pundo ng Duterte nadideplete na rin. Nakakaramdam na sila niyan. Makakabawi lang sila pag nanalo uli sila sa 28. Oh, 'di ba? Ano na yan mga kabunyog? Ha? Hindi lang yan aamin ang mga Duterte pero nakakaramdam na yan. Siguro nag-aaway-away na yan. Si Hanilet siguro sa kayong mga anak ni Duterte nag-aaway-away na. 'Di ba? Kasi siyempre, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Gastos yan ang pinag-uusapan. Oh, gastos yan. Oh, okay sana yan kung gumagastos sila, at the same time may kapalit. May kapalit. Ay hindi na nga sila makakakuha ng napakalaking pondo kasi hindi na sila ang nasa administrasyon. Hindi na sila yung nasa administrasyon. Kahit pa sabihin mong may kita pa rin sila dun sa Davao, hindi na ganun kalaki yan. Samantalang, ang bilis ng labas ngayon ng pondo nila. So nag-iisip na rin yan sila, Sara. Baka nga yung ito pa pala, hindi ko sa inyo nasabi. Eh di ba sabi nung auditor ng COA? Sabi ng auditor ng COA, posible po na ipabalik na yung buong 612 million. Imagine niyo yan. Ipapabalik yung 612 million? Oh, pwedeng isa yan sa iniisip din ni Sara. Lalaban pa ba siya? Ipapabalik yung 612 million na confidential funds. Ipapabalik yung 612 million na confidential funds. Oh. Pangalawa, syempre yung mga assets na yan, unexplained wealth, kinasuhan niya ng ombudsman, ipapa-freeze yung mga assets na yan. Ipapa-freeze yan. Oh, yan na mga kabunyog, mga kababayan. Kaya
sa totoo lang, nag-iisip na rin yan sila Sara. O tapos yung mga kasamahan nilang mga kaalyado, nakakulong. Nakakulong si Jinggoy, nakakulong si Marcoleta, nakakulong si Mike Defensor. Napansin nyo ngayon, biglang nabawasan yung mga rally. Wala na yung financier nila si Mike Defensor. Oh, tapos hindi na maingay masyado sa Senado. Ang nag-iingay na lang doon si Amy si Padilla at saka sila Cayetano. Wala na si Marcoleta. Si Loren Ligarda nandun. Hindi mo alam kung babalik pa o kung kailan babalik. Wala na. Si Bongo tahimik na rin. Yung magkapatid na Bilyar, silensyo na rin, ayaw na ring madamay. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, problemado na ang pro-Duterte camp. Kaya itong mga usap-usapan na ito, bagamat walang kumpirmasyon yan, pwede, posible. Magni-negotiate na talaga yan ng exit. Graceful exit na. Pwede yan. Posible naman yan mga kabunyog, di ba? Kaya wala tayong kumpirmasyon, pero hindi naman malayo din yan, posible yan. Ang nakakaramdam na rin yan ang mga Duterte. Kahit pa anong ni Sara, anong yabang nila Pulong, nila Baste, sa tingin nyo sa mga nangyayaring ito, hindi nila iniinda yan. Si Marcoleta nga, biglang tahimik na ngayon Di ba? Tahimik si Marcoleta. Tapos tingnan nyo, si Cayetano, Alan, lagi na ngang absent Kasi kakasuhan talaga siya, tutuloy na siya ni Lacson. Si Loren Ligarda nga, hindi na bumabalik pa. Iwan natin kung babalik na ngayong linggo. Di ba? Ano yan, mga kabunyog? Kadurog na ang Duterte. Posible talagang nag-iisip na yan. Libra, shout out. Ano to mga kabunyog? Posibleng nag-iisip na talaga yan ng plan B. Hindi yan mga kabunyog. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.